abuloyan, pagbibigay, pag-ibig, at pagpupuri. Mali ba kung hindi magbigay? Magandang araw mga ka-wisdom. Ngayon, tatalakayin natin ang isang paksa na maraming naiiwan sa alanganin, ang abuloyan. Ang pagbibigay ba ay sa pilitan? Kung hindi ka magbigay, masama ka na agad? At kung walang pag-ibig ang puso mo, dapat ka pa bang magbigay? Klaruhin natin ito ngayon gamit ang mismong turo na nakasulat sa Biblia at ang paliwanag ng mga tagapanguna sa atin. Ang turo ni Kuya, magbigay ng may pag-ibig. Ayon mismo kay Kuya, magbigay kayo ng ayon sa puso at sa pag-ibig. Kung walang pag-ibig, di huwag kayong magbigay. Maliwanag na hindi ito sa pilitan. Kung wala ka pang pusong handang magbigay, hindi ka pipilitin. Hindi ito parang bayarin na kailangan kahit labag sa kalooban. Sabi sa 2 Korinto Kapitulo 9 talata 7, ang bawat isa'y magbigay ayon sa ipinasya ng kaniyang puso. Huwag mabigat sa loob, ni dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Kaya kung wala ka pang pag-ibig sa pagbibigay, mas mahalaga na humingi ka muna sa Diyos ng pusong may pag-ibig. Pagsamba at pagpupuri, kahit wala pang pag-ibig. Kung hindi ka magbigay, pwede ka pa bang magpuri? Walang sino man ang nagsabi na hindi ka na pwedeng magpuri o sumamba kung hindi ka nagbigay. Ang pagpupuri at pagsamba sa Diyos ay tungkulin mo pa rin bilang Kristiyano. Sabi sa Hebreo Kapitulo 10 talata 25, huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba, kundi mangagpamanhikang isa't isa. At lalo na kung inyong nakikita na nalalapit na ang araw. Kaya kahit labag pa sa loob mo o hindi ka makapagbigay, magpuri ka pa rin. Hindi mo kailangang perfect para lumapit sa Diyos. Mali ang interpretasyon ninyo. Ang problema kasi sa iba, kapag may hindi nagbigay, agad nilang didiinan. May mera yan. Pinipilit pa yang hindi handa. Mali yon. Kung ang utos ay huwag magbigay kung napipilitan, di yun ang sundin. Walang sinasabi sa Biblia na kung hindi ka nagbigay, impyerno ka na agad. Walang nakasulat na tiwalag ka na agad kapag wala kang pag-ibig at hindi ka nagbigay. Sabi sa Roma Kapitulo 14 talata 5, bawat isa'y magpanatag sa kaniyang sariling pag-iisip. At sa Roma Kapitulo 14 talata 17, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi pagkain at inumin, kundi katuwiran at kapayapaan at kagalakan sa Espiritu Santo. Kung hanggang ngayon ay closet ka pa, hindi ka dapat magbigay ng hindi bukal sa loob. Mas mahalaga ang pagsasaayos muna ng puso at pananampalataya bago magbigay. Ano ang nangyari sa mga exiters? Sabihin na natin na totoo lahat ng mga isyong binabato ninyo at halatang BES fanatics kayo. Pero tanong, nung nangyari ang Area 52, sino ba ang overall servant noon? Hindi si KDR, kundi si Bes. Bakit ngayon kay KDR ninyo binabagsak lahat ng sisi? Malinaw naman na ngayon sa ilalim ni KDR, sarado na ang mga dating business, hindi na pinapayagan ang pag-inom ng alak. Kahit yung may 4%, malinaw na ang mga patakaran ngayon. Ang hindi ko mawari, bakit kayo galit na galit sa isang taong hindi naman ang overall servant nung mga isyong pinupukol ninyo? Ang totoo kasi, nadaig na kayo ng scheme ni Satanas, pumasok sa inyo ang espiritu ng duda, kaya tumigil na kayo sa pagpupuri at pasasalamat sa Diyos. Sabi sa Efeso Kapitulo 6 talata 11, mangagsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos, upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. Maaga pa, may pag-asa pa. Balik na kayo sa pagkakatipon. Balik na kayo sa pagpuri sa Diyos. Kaya mga ka-wisdom, tandaan ninyo, ang pagbibigay ay hindi sa pilitan. Hindi ito parang bayad para manatili ka sa loob ng iglesia. Hindi ito resibo para makasama ka sa langit. Yang pagbibigay ay bunga ng pag-ibig. At kung wala ka pang pag-ibig, humingi ka muna sa Diyos. Sabi nga sa Lucas Kapitulo 6 talata 38, mangagbigay kayo at kayo'y bibigyan, mabuting takal, siksik, liglig at umaapaw, ay ibibigay nila sa inyong kandungan. Sapagkat sa anong takal na inyong isukat, ay siya namang isusukat sa inyo. Pero tandaan din ninyo, hindi ito tungkol lang sa pera. Ang pinakamahalaga, hindi ka nawawala sa pagpupuri at pagsamba. Hindi ka tumitigil sa pagtitipon. Hindi ka napuputol sa katawan ni Kristo. Kasi yun ang totoong inutos. Hindi lang yung magabuloy ka.
kung ngayon nararamdaman mo na parang wala kang maibigay, ibigay mo muna yung sarili mo sa Diyos. Yung oras mo, yung pag-ibig mo, yung pananampalataya mo. Roma Kapitulo 12 talata 1. Ipinamamanhik ko nga sa inyo mga kapatid, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Hindi ka pwedeng manatiling closet habang sinisiraan mo ang iglesia. Kung hindi mo kaya magbigay ngayon, ayusin mo muna puso mo pero wag mong sirain ang kapatiran. At wag mong ilayo sarili mo. Bumalik ka, balik ka sa katawan ni Kristo. Balik ka sa tunay na pagsamba. Awit Kapitulo 51 talata 17. Ang mga hain sa Diyos ay bagbag na diwa. Isang bagbag at pagsisising puso, o Diyos, hindi mo wawakliin. Kaya kung ikaw yung nanonood ngayon at natamaan, hindi pa huli ang lahat. Maaga pa para ayusin mo ang puso mo. Maaga pa para bumalik ka sa tamang daan. At kung iniisip mo na wala ka ng lugar, nagkakamali ka. Bukas pa rin ang pintuan. At nakasulat yan sa Isayas, Kapitulo 1 talata 18. Magsiparito kayo ngayon at tayo'y magkatuwiran. Sabi ng Panginoon, bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging parang eskarlata, ay magiging maputi na parang niyebe. Bagaman maging mapula na parang karmes, ay magiging parang lana. At tandaan, hindi mo kailangan perpekto para bumalik sa Diyos. Kailangan mo lang ng puso na handang magsimula ulit.